Ilang linggo akong hindi nakagawa ng long video dahil sa stress, anxiety at depression. Maraming nangyari na hindi ko inaasahan. Maraming gawain na kahit maliit na bagay ay hindi ko maumpisahan. Sobrang bigat ng pakiramdam at walang gana sa buhay. Ito yung ilan sa mga nilabanan ko nung mga nakaraang araw. Maraming hindi makakaintindi sa nararamdaman o pinagdadaanan mo. Pero kapag kayo yung dumating sa puntong ganito, baka maisipan yung sumuko. Pero ako, pilit kong nilalabanan hanggang sa ngayon. Ayoko kasi maramdaman ng ibang tao na sobrang toxic ko, na panay ang lungkot ng mga post ko. Pero kagaya nga ng sabi ko dati, kung ano yung pinopost ko, yun yung nararamdaman ko at yun yung totoong ako. Kaya kapag nakakaramdam ako ng ganito, ako na lang yung umiiwas. Ako na lang yung lumalayo. Pinipili ko na lang mag-isa at iniiyak na lang yung problema nang hindi nakikita ni mama. Sa dami na rin siguro ng obligasyon ay doon ako nape-pressure. Maraming maling desisyon, maraming negosyong nasimulan pero hindi tumagal. Meron na ring mga nautangan at pati mismo yung sarili ko ay akin ang kinalimutan. Masyado rin kasi ako nag-overthink sa mga bagay na kahit hindi pa nangyayari ay iniisip ko na kagad. Pero sa kabila ng lahat, mas pinipili kong bumangon. Pinipili kong magpatuloy sa ngayon. Nagdarasal na lang ako na sana ay mas kayanin ko pa. Mas tumatag pa yung utak at isipan ko, pati na rin yung katawan ko. Speaking of katawan, kahapon nga pala ay nagparehistro ako sa yakap ng PhilHealth at ang pinakamalapit na ospital na pinag-registeran ko ay sa Romel. Kaya pagpunta ko doon, wala nga si Doc dahil may mga meeting daw at sa Lunes pa magiging available. Kaya naman pagdating ng Lunes ay babalik ako roon para na rin magsagawa ng mga laboratory kagaya ng 2D echo para sa puso. Sa totoo lang ay dalawa kami ni mama na kailangan magpa-laboratory pero hindi ko muna siya masikaso. Masakit man sabihin pero parang mas kailangan ko muna asikasuhin yung sarili ko. Dahil paano na lang kapag tuluyang lumala yung nararamdaman ko, mas lalo akong mahihirapan. Lalo kaming dalawa mahihirapan. Kaya ngayon na habang malakas pa ako, pipiliin ko muna yung sarili ko. Pero hindi ibig sabihin na pababayaan ko na si mama. Sa mga nagtatanong nga pala kung nasan yung aking tita, sa kasalukuyan ay nandun pa po siya sa mental hospital sa Mandaluyong pero hindi na siya dito uuwi dahil kukuhanin na siya ng kanyang tita. At yun yung may-ari nitong bahay na tinitirhan namin. Sila na daw ang bahala mag-alaga. Huling dalaw ko doon last 2 weeks ago ay sinabi ko na nga sa mga nurse na pumapayag na nga ako sa ganong setup na hindi na ako yung magkukuha sa tita ko. At sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagtitinda ng mga siomay at siopaw at dito na lang muna pumapwesto malapit sa bahay namin para madali ring makauwi. At least kahit papano ay nakakapwesto na sa labas sa may kalsada malapit sa ibang tao dahil nga nakabike na yung cart. Meron akong kaibigan na nakakatuwang magtinda kaya naman ako ay patuloy na nakakapag-asikaso pa rin kay mama. Kaya kung ikaw na nakakaranas ng anxiety, stress at depression, labanan mo. Huwag kang magpapatalo sa lungkot. Huwag kang mag-iisip ng negatibo. Kailangan palaging positibo yung iniisip mo kahit sobrang gulo na ng mundo at ng sitwasyon mo. Lagi lang natin tatandaan na nasa atin mismo nakasalala yung ating kapalaran at kinabukasan. At syempre patuloy lang tayong manali kay Lord dahil nakikita niya lahat na paghihirap at sakripisyo natin.